Kakahiya naman sa part ko. Lalong-lalo na kapag nalaman ng mga tropa ko na yung girlfriend ko walang pera. 3 minuto na kami nandito. Pero hanggang ngayon, hindi niyo pa rin inooperahan yung anak ko. Ano yung hinihintay niyo? Mamatay siya mula sa sakit bago kayo umaksyon? Mrs., kumalma lang po muna kayo. Sorry po, pero hindi po kasi kami basta-basta nag-opera hanggat wala pong doktor. Hintay na lang po natin si Doktora Gina. On the way na po siya. Tinawagan ko na po. Eh, nasan ba kasi yung Doktora Gina na yan? Kanina pa kami nandito Nasan ba yung Doktora Gina na pinagmamayabang mo? Ha? Nanonood ng sine? Nagwawalwal? Mamamatay na yung anak ko! I'm here. What's happening here? Doktora Gina? Mabuti naman na dumating na kayo. Ikaw? Ikaw si Doktora Gina? Napaka-irresponsable mo. Alam mo, ang nararapat sa'yo mawala ng lisensya. Mamamatay na yung pasyente mo, Mamamatay na yung anak ko, and yet ikaw, chill lang? Ma'am, relax lang po kayo. Relax? Eh kung yung anak mo yung nasa kalagayan ng anak ko ngayon, ha? Makakapag-relax ka pa ba, doktora? Naranasan mo na bang mamatayan ng anak? Hindi ikaw ang mamamatay ng anak, kaya nasasabi mo yan. Doktora, excuse me po. Urgent. Operation for chest kabilang nervous room. Anak ko. Kaya kong sirain ang pangalan mo kung sakaling may mangyaring masama sa anak ko. Mrs., hindi ako Diyos at hindi ko rin hawak ang buhay ng anak nyo. Pero bilang doktor, gagawin ko lahat ng makakaya ko, mailigtas ko lang siya. Excuse me po. Doktora, alam ko naman po na magaling po kayong doktor. Pero sa kasong to, mukhang malabo na yata siyang mailigtas. Magtiwala ka lang, Nurse Bea. Gagawin natin ang lahat ng makakaya natin. Prepare all apparatus, please, and always check the heartbeat. Doktora, paano kung hindi na natin siya kayang iligtas? Clear. Doktora, wala na po talaga eh. Happy birthday, Bes! Thank you, Bes! Oh, ready ka na ba sa magiging task mo? Oo naman! Uy, alam mo, Bes, Gina, ang dali lang ng task niya. Kaya ayun, natapos niya kaagad. At ang yaman-yaman na niya ngayon. Hala talaga? Hala, sana all naman. Sana sa akin madali lang din, no? Anak, pakikuha nga ako ng box doon sa may basement. Sige po, pa. Anak, dito ka na lang. Ako na lang ang kukuha ng box doon sa basement. Bes? G ka ba? Tara, sleep over ka ulit sa bahay namin. Nako, Bes. Pass mo na siguro. Doon kasi sa may bandang basement nyo, ang paho. Nangangamoy masyado. Hindi ko gusto yung amoy. Ano? Bakit ngayon mo lang yan sinabi sa akin? Yung creepy-creepy naman kasi ng mama mo, Bes. Hindi ko siya kayang kausapin. Tsaka, ba't siya ganun? Nakakatakot siya tumingin. Nako, pagpasensyahan mo na si mama. Ganun talaga yun. Tsaka, napagod lang siguro yun. Pero promise, ako pa mismo maglilinis sa bahay namin.
Sige na nga. Basta maglinis ka dun sa bahay niyo, ah. Lalong-lalo na dun sa may bandang basement. Sige, Bes. Ako bahala. Ma? Ano po ba yung laman ng basement, Ma? Sabi po kasi ng kaibigan kong si Princess, medyo nangangamoy daw po dun sa may bandang basement. Ano? Sinabi niya yun, anak? Ay, teka lang po, Ma, ha? Papapasukin ko muna si Princess kasi mag-i-sleep over po siya ulit dito sa bahay natin. Sandali lang po. Oh, Bes, dito ka muna, ha? Ipaghanda ko muna yung makakain natin. Bes, sige na anak. Kumuha ka na doon. Ako nang bahala sa kaibigan mo. O, sige po. Dito ka lang, ha? Bes, ready na yung pagkain. Asan na yun? Bes? Bes? Wala na. Wala na? Ano pong ibig yung sabihin, Ma? Wala na siya dito sa bahay. Umuwi na siya. Umuwi? Eh, bakit daw po siya umuwi, Ma? Hindi ko alam, anak. Ang alam ko lang, parang balisa siya kanina. Nagmamadali siyang umuwi. Baka may emergency. Ano kaya nangyari sa babaeng yun? Natawagan nga. Teka, cellphone niya ba yun? Sa may bandang basement yun, ah.